Ang Davao City ay ang sentro ng kalakalan sa Mindanao. Ito din ang pinakamalaking lungsod sa ating bansa na may higit sa 2,444 kilometro kwadrado. Binansagan din ang lugar na durian capital ng ating bansa at kilala ito na tirahan ng pinagmamalaki nating Philippine Eagle. Dito din matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo, ang kanilang malaparaisong Samal Island, Davao Crocodile Park, at kung mahilig ka sa history, nandyan din ang kanilang Davao Museum. Maliban dyan ay pumapangalawa din ang Davao City sa pinakamalilinis na syudad at ito ay pang-apat sa mayayamang lugar sa ating kapuluan. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa pusod ng Davao City, ang Kalinan. Ito ay ang naging kamatayan ng isang architect na natagpuang wala ng buhay sa isang sagingan sa Barangay Dacudaw noong May 17, 2023. Naging laman ng pahayagan ng balita lalo na nang magbigay si Representative Pauly Duterte ng halagang 1 milyon sa makakapagbigay ng information sa may mga kinalaman sa pangyayari. Sa kabila nito ay nagbigay din ng pahayag si former President Rodrigo Roa Duterte at hinamon nito ang kapulisan ng Davao na mag-resign na lamang kung hindi nila malulutas ang kaso. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ni Architect Blanche Marie Bragas. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. May 17, 2023, nang ganap na alas 8 ng umaga, ay tinungo ng mga tauhan ng Davao City Police Station kasama ang mga operatives ng SOCO ang taniman ng saging sa Purok 6, Barangay Dacudaw, Kalinan District na pagmamay-ari ng Sarbac Company. Ang lugar ay may layo na 5 kilometro mula sa Kalinan Centers. Ito ay dahil sa natanggap nilang report tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae doon. Nang marating nila ang lugar, ay dinatnan nila ang katawan ng walang saplot na babae. Natatabunan nito ng mga tuyong dahon ng saging. Ang biktima ay kinilalang ang licensed architect na si Blanche Marie Laruan Bragas, na residente ng Purok 18, Durian Village sa parehong bayan. Ang katawan ay nakita ng magsasaka habang ito ay umiikot sa sagingan. Ayon sa ilang residente na nakatira malapit sa plantasyon, ay wala silang napansing kakaiba noong nagdaang gabi at hindi rin nila narinig na tumahol ang mga aso. Ayon sa ginawang autopsy ng Medical Legal Officer ng Philippine National Police, ang biktima ay namatay sanhi ng pagkakasakal at nakitaan din ito ng mga trauma sa maselang bahagi ng kanyang katawan na nagpapatunay na ito ay nakaranas ng panggagahasa. Subalit ayon sa Crime Laboratory Report ng SOCO, ay wala silang nakitang traces ng DNA sa katawan ni Bragas, maging kahit na isang bakas ng fingerprint o similya mula sa maselang bahagi ng katawan nito. Ganun pa man, ay may mga senyales na nagpapatunay na nagkaroon ng penetration. Ibig sabihin, ay wala silang nakuhang mga direct evidence. Ang lahat ng kanilang nakalap na ebidensya sa crime scene ay pawang mga circumstantial evidence lamang. Hindi rin nila nakita ang bag at mobile phone nito. Sa isang statement, ay naglabas ng pahayag si Congressman Paulo Duterte na magbibigay ito ng 1 milyong pabuya sa kung sino makakapagbigay ng information sa mga taong may kinalaman sa pagpatay kay Blanche Marie Bragas. Sa isang interview naman ay galit na hinamon ni former President Rodrigo Roa Duterte ang kapulisan ng Davao at ayon sa kanya ay mag-resign na lamang umano ang mga ito sa tungkulin kung hindi nila magagawang marisolbahan ang kaso ng pagpatay ni Bragas. Ayon pa sa kanya, ay dinoble niya umano ang sahod ng mga pulis noong siya ay namumuno, hindi para tumunganga lamang ang mga ito suot ang kanilang uniforme. Bumuo ang Davao City Police ng Special Task Group na tututok sa kaso ni Bragas at sa kanilang ginawang investigasyon ay napag-alaman nila na huling nakitang buhay ang dalaga noong May 16, 2023. Base sa kuha ng CCTV ay nakita ito na sumakay sa isang dilaw na umbak, isang improvised version ng tricycle sa corner ng Pausta Street, Kalinan District,
5 minuto lamang ang layo sa kanilang bahay kung sasakay ng umbak ng ganap na alas 10:39 ng gabi. Ayon sa ina nito ay nakatanggap pa siya ng text message mula sa anak ng bandang alas 10 ng gabi at sinabi nito na pasakay na siya para umuwi sa kanilang bahay. Ngunit lumalim na ang gabi ay hindi pa ito nakakauwi na pinag-alala na ng ina nito at mas lalo pa nga itong kinabahan nang lumabas siya ng kanilang bahay ay nakita niya ang isang pares na sandals ng anak malapit sa tapat ng paupahang bahay sa kanilang katabi. At dito ay nagdesisyon na ito na mag-report sa kapulisan ng bandang alas 12:30 ng madaling araw noong May 17. Sa ginawang follow-up investigation ng kapulisan ay may lumapit sa kanila na 2 witnesses. Ayon sa isang saksi na tinawag nila sa pangalang Michael, ay nakita niya umano si Bragas noong gabi ng May 16 na sumakay sa isang umbak na malapit sa kanya sa crossing ng Fausta Street, Poblacion, Calinan District. Ito ay tumugma sa kuha ng CCTV footage na una nang napasa kamay ng Special Investigation Task Group. Ayon pa dito, ay nakita niya na maliban sa driver ay may 2 pang pasahero ang umbak sa likuran. Inilarawan nito ang lalaki na nasa kaliwang bahagi na nakasuot ng kulay abo na jersey, puting short, at may tribal tattoo sa kanyang kanang kamay. Ang lalaki ay kinilalang si Kent Lawrence Espinosa. At ang isang pasahero naman ay nakasuot ng puting t-shirt. Ayon sa kanya, ay nakita niya ang umbak na tinahak ang daan patungo sa barangay Talumo. Isa pang witness ang lumapit sa kapulisan. Ito ay isang babae na tinago nila sa pangalang Joanne. Ayon sa binigay nitong sinumpaang salaysay, ay nakatayo siya sa tabi ng tindahan ng karne dahil sa nais niya umunong bumili ng karne ng manok ng bandang alas 10:40 ng gabi nang isang nagmamadaling umbak ang muntik nang makasagasa sa kanya. Mula dito ay nakita niyang bumaba ang isang babae, ngunit sinuntok ito ng lalaking kinilala nitong si Dennis Pansan sa mukha. At bago pa man ito makapagsalita ay isa pang lalaki ang lumapit at tinakpan nito ang bibig ng dalaga at muli itong sinuntok kaya naman ay nawalan ito ng malay. Bago nila ito isinakay sa likuran ng umbak at mabilis na itong umalis at tinahak ang daan patungo sa Dakudaw. 3 kilometro ang layo nito mula sa lugar kung saan nakita ang katawan ng biktima. Ang driver ng umbak ay kinilala nito na si Renato Bayansao alias Empoy, na ayon sa kanya ay nakasuot ng itim na sweatshirt. Sa nakalap na information, ay nagsimula silang hanapin ang kinaroroonan ng umbak na sinakyan ng biktima noong May 16. Subalit ayon sa kapitan ng barangay na si Captain Orsi Ungab, ay mayroong 5,000 tricycles ang namamasada sa barangay, kung saan 1,000 dito ay umbak at tinatayang 400 ang kulay dilaw dahil sa ang kulay na pinapayagan sa kanilang lugar ay pula, puti at dilaw lamang. Ngunit ayon dito, ay malakas ang kanyang paniniwala na hindi nagmula sa kanilang barangay ang umbak na sinakyan ng biktima. May 26, 2023 ay nakatanggap sila ng report tungkol sa pagdukot sa 23 years old na si Dennis Pansan sa bahay nito. Sa parehong araw, ay nawala din ang 18 anyos na si Kent Lawrence Espinosa matapos itong dukutin ng mga di nakilalang lalaki na nakasakay sa isang SUV sa Purok 1, Lacson, Calinan. Ayon sa magulang nito, ay nagpaalam ito sa kanila na makikipagkita sa kaibigan na kausap nito sa cellphone. Ang nasabing kaibigan ay ang nauna nang nawala na si Dennis Pansan. May 27, 2023 nang ganap na alas 12 ng hating gabi, ay nagsagawa ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang PDEA ng isang buy-bust operation sa bahay ni Renato Bayansao alias Empoy. At dito ay nagawa nilang makarecover ng 2 sachet ng illegal drugs sa kanyang possession at isang hindi lisensyadong baril. Inakusahan naman ng ina ni Bayansao ang mga pulis na nagtanim umano ng ebidensya at nagbanta ito na magsasampa ng reklamo. Subalit ayon kay Attorney Albao, sa isang panayam sa ginawang operasyon ng NBI at PDEA ay nakuha nila sa possession nito ang 3 automated teller machine o ATM cards na pagmamay-ari ni Blanche Bragas at nagpositibo din ito sa kanilang isinagawang drug test. Ayon din sa kanya ay legitimate ang ginawang operasyon at may presensya ng ahensya ng PDEA bilang pagsunod sa batas. Si Renato Bayansao ang itinurong nagmamaneho ng umbak
na huling nakitang sinakyan ni Bragas. Ngunit ayon dito ay hindi umano siya marunong magmaneho at nasa bahay siya nang mangyari ang krimen. Subalit ayon sa NBI ay nagawa nilang makakuha ng record mula sa tanggapan ng Land Transportation Office na si Renato Bayansao ay nakakuha ng isang motorsiklo sa isang loan. Paano naman ito makakakuha ng isang motor kung hindi ito marunong magmaneho? May 29, 2023, ang isa sa mga suspect na si Dennis Pansan ay nagtungo sa tanggapan ng Barangay Matina Pangi. Nakatali ang mga kamay nito at may balot ng packing tape ang kanyang ulo. At may mga bakas na ito ay nakaranas ng pagpapahirap. Ayon sa kanya ay dinukot siya ng mga di nakilalang kalalakihan, ngunit nagawa niyang makatalon mula sa sasakyan. Dinala ito ng opisyal ng Barangay Matina Pangi sa tanggapan ng pulis, ngunit bago pa man ito makasagot sa ilang mga katanungan ay nawalan na ito ng malay. Dinala nila ito sa Davao Adventist Medical Center, ngunit inanunsyo ito ng emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival. Si Pansan ay kapitbahay nila Bragas. Ayon sa ama nito, sa isang panayam, ay magkakilala ang anak na si Dennis at Kent Espinosa. Sa katunayan ay naririnig niya na itong nag-uusap sa telepono tungkol umano sa pakikipag-deal sa mga kuneho. Ang palitan ng communication sa pagitan ni Dennis Pansan at Kent Espinosa ay na-retrieve ng mga pulis sa messenger nito. Samantala ay nanatili namang nawawala si Espinosa at tanging ang motorsiklo lamang nito ang natagpuan ng mga pamilya na inabandona. June 5, 2023 ay formal nang sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay ang 4 na mga sospek. Ang pumanaw na si Dennis Roy Pansan na nagmula sa Carmen North, Cotabato at temporarily na naninirahan sa Kalinan. Ang 19 anyos na si Kent Lawrence Espinosa, estudyante na residente ng Barangay Lacson na nanatiling at large. Si Renato Ali Bayansao, alias Empoy, na residente ng Purok 20, Acacia, Kalinan, na kasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency at isang John Doe. July 21, 2023 ay nakatanggap sila ng report mula sa supervisor ng branch ng MCOR, isang company na nagbebenta ng umbak sa Kalinan. Ayon kay Major Ricky Obenza, ang station commander ng Kalinan Police Station, ay isang unit ng umbak ang na-impound dahil sa 2 buwang hindi nakabayad ang may-ari nito ng kanilang monthly dues. Ayon dito, ang nasabing umbak ay pareho ng description ng umbak na nakitang huling sinakyan ni Bragas. Agad na tinungo ng mga investigador ang nasabing branch ng MCOR at tinignan nila ang unit. At dito ay nagawa nilang makarecover ng piraso ng hikaw na hinihinalang pagmamay-ari ng biktima. Nang makapanayam nila ang may-ari ng unit, ayon sa ibinigay nitong sinumpaang salaysay, ay inupahan ng lalaking nagngangalang Jimmy Lubiano ang nasabing umbak noong May 15, 2023 ng halagang 5,000 piso at nangako na ibabalik ito ng May 17. Subalit matatandaan na matagal-tagal na rin na hinahanap ng kapulisan ang nasabing umbak. Nang tanungin kung bakit hindi niya ito isinangguni sa mga pulis, ayon dito, ay natakot siya na baka madamay sa kaso. Napag-alaman din nila na ang nasabing umbak ay walang prangkisa at ginagamit lamang ng may-ari na pang-deliver ng mga halaman at paminsan-minsan ay pinarerentahan. July 15, 2023, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Dante Baguio, dated July 4, 2023, ay nagtungo ang grupo ng Davao City Police sa bahay ni Jimmy Bayantong Lubiano sa Sirib, Kalinan, para ito ay arestuhin sa kasong panggagahasa nito sa kanyang mentally challenged na pamangkin. Ngunit nang dumating ang mga pulis sa lugar ng bandang 10:40 ng gabi ay nanlaban ang suspect at bumunot ito ng kalibre 38 na baril na siyang naging dahilan para mabaril ito ng mga arresting officers na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. July 18, 2023, sa inilabas na statement ng NBI at PNP ay kinonsider nila ang kaso ng pagkamatay ni Architect Blanche Marie Bragas na closed at solved. Ayon sa kanila ay malakas ang kanilang paniniwala na sapat na ang mga ebidensya at testimonya ng mga witnesses, ganun din ang CCTV footages para patunayan na ang mga suspect ay nagkasala. Ayon din sa kanila ay naibigay na ang 1 milyong reward na ipinangako ni Representative Paulo Duterte sa mga witnesses.
Si Blanche Marie Bragas ay inihatid sa kanyang huling himlayan noong May 26, 2023 sa Kalinan Memorial Park. Hanggang ngayon ay riwa pa sa pamilya ang masakit na sinapit ng dalaga. Nanatili naman na nawawala ang isa sa mga suspect na si Kent Lawrence Espinosa. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.